Hello YouTube! Welcome back to sa Pinoy Soldier TV. So ngayon, magre-react lang tayo sa isa sa paborito ko na content creator, si Mr. Katuklas. So si Mr. Katuklas, marami na rin tong marami na rin siyang video na nagawa. Well, hindi naman marami, pero kumbaga enough to gain ng maraming subscriber. Unfortunately, merong nangyari sa YouTube channel niya. So, ang nangyari is parang back to zero siya. So, tulungan natin ibalik yung subscriber niya. Alam ko naman na makakabangon dahil maganda quality yung mga video niya. So, tingnan natin normally ang ginagawa niya is nagpupunta siya, nag-explore siya sa ibang lugar. Tapos minsan nagko-conduct din siya ng paranormal investigation. Pero ang nakakatuwa kasi dito yung yung exploration niya, kasi parang dadalhin niya kayo kung nasan din siya. So parang kasama niya sa lakad niya. So yun, so kung ikaw hindi ka pa nakarating sa ibang bansa, manood ka nito. At least ma-experience mo man lang, parang ganun. Di ba? So tingnan natin quality kasi yung mga video niya talaga. Subscribe kayo. Today we're going to spend an overnight sa isang abandonadong lugar. Tinatawag nila ito na Soviet military base. Isa itong sikat na ghost town dito sa Veszprém, Hungary. Ngayon ay gagawin natin ang isang matinding exploration na tayo ang kauna-unahang Pinoy content creator na makakagawa nito. Nakakatakot dito parang hindi tayo makakalabas Taong 1930s ay sinasabi nila na marami ang naninirahan dito sapagkat ito ay pinamalagian ng mga sundalo noong panahon ng unang digmaang pandaigdig. Kumpleto ito sa mga... So yun yung ito yung nakakatuwa din sa video niya yung siksik sa sa kwento, sa history. So hindi ko alam kung paano niya nalalaman. Siguro nire-research niya rin So ang galing, detalyado rin siya minsan detalyado rin siya bigay ng storya. Kaya nakakatuwa. So, pakinggan pa natin, tingnan natin. establishment. Mayroong mga restaurant, mayroong mga pagamutan, mayroong mga eskwelahan, at higit sa lahat, mayroon ding sinehan. Subalit nang bumagsak ang Soviet Union noong taong 1980s, ay isa-isa nang nag-alisan ng mga dating naninirahan dito. And the most creepy part is, dahil matagal na nga itong abandonado, ay marami na raw nagpaparamdam na ligaw na kaluluwa dito at mga elemento na hindi natin nakikita. Alas 4 ng hapon nang marating namin ang lugar ng Veszprém. At dahil maliwanag pa, ay mayroon pa kaming pagkakataon para maghanap-hanap. Tatanong na lang tayo. Ha? Punit na Hindi siya nakapag-English eh. Nahirapan talaga kaming magtanong-tanong dahil hindi lahat ng nandito ay nakapagsasalita ng Ingles. Bukod sa mahirap na hanapin sa Google Maps ang hinahanap naming lokasyon, ang problema pa ngayon. Ganda parang yung lugar parang lang. Parang nasa maliit na ka lang. Para ka lang pumunta ng BGC. Yung ganun, parang ang liit niya lang tingnan. Ay ang language barrier. Isang binata ang nakasalubong namin at marunong siyang magsalita ng Ingles. Pari bus ticket. Do you have foreign, like the currency here? Cash? Yeah. It's like 310 or something for one person. 300. Where can we buy ticket? The bus. In the bus. From the bus In the driver, bus. Okay. We can buy. It's like Yeah. At dahil sa kanyang tulong, ay narating namin ang abandoned Soviet military base ghost town. Dahil dumidilim na, ay humanap muna kami ng pwede namin tuluyan. Sobrang creepy ng lugar dito. Ngayon, di pa siya ganong madilim kaya medyo okay pa eh. Nakita namin ang gusaling to at dito na kami tumuloy para makapagpahinga. Medyo mahaba rin kasi nilakad namin kanina.
Kita nyo yung lugar na to. Sobrang wala kang ganong makikitang tao. Ito yung entrance. Kaya lang, yung entrance nila, dito lang iniiwan siguro yung ibang gamit pag may mga ginagawa sa kalsada. Kaya lang pagpasok mo doon sa mismong loob, doon yung Soviet military base, talagang walang tao doon. Kaya mamaya, Paano kayo nakarating dyan, Mr. Katuklas? Ibig sabihin, simula nung galing kayo dun sa lugar na maraming tao, nakarating kayo dyan, ano yan? Bus lang? Then lakad? Kasi kung titingnan mo yung lugar, parang liblib din eh. Diba? flashlight lang kakampi natin. Wala nang atrasan to at dito ay mag-overnight challenge tayo. Sobrang creepy ng lugar, mga min. Taas pa ng damo. Ang nakakatakot pa rito, sobrang taas ng mga damo. Baka may mga viper dito na yun ang iniiwasan namin. Ngayon, nandito na kami sa loob ng abandonadong lugar. At kukuha muna kami ng pagpepestohan namin para makakain muna kami. Ang mga gusaling ito ay matagal nang abandonado. Kaya't napakarami ng nakakatakot na kwento ang maririnig mo tungkol dito. At yan ang gusto kong tuklasin. Kaya't nagpatuloy kami sa pagpasok. Grabe mga chong, nakita nyo naman. Meron pa ditong isang lubid na siguro matagal na rin to. Pero kung ito yung mapapansin nyo sa baba, ito yung ground floor. Ito pa lang yung unang building na pinuntahan namin. Unang building to, pero mamaya i-explore pa namin to. Sa ground floor pa lang ay mabigat na yung pakiramdam. Para bang may nakatingin sa'yo nang hindi mo alam. At ang isa pang nakakatakot dito ay sinasabi nila na marupok na ang gusaling ito at kahit anong oras ay pwede itong gumuho. Sobrang luma na nung building. Saka sabi nila mag-ingat daw dito kasi bukod sa hindi natin alam kung ano yung makikita natin dito, saka ma-encounter natin, possible na gumuho tong building na to kasi matagal na tong abandonado. Nagmadali na kaming Nakakatakot umakyat dahil tila may dumaan na anino at hindi ko Nakakatakot yung lugar kasi gumana siya. Ang nakakatakot dyan yung yung may matapang kabubog o mga bakal na tutusok na lang bigla sa paa mo. Delikado dyan eh. Tapos yung hindi pa, syempre, hindi naman alam kung gaano kaka-intact yung niyan, yung pagkakasimento niya, kung pa rin, kung matibay pa rin, no. Possible siyang gumuho. alam kung nakita ito ng mga kasama ko. Pre, nakita mo yun? Oo. Parang may biglang Yun. May Nakita paniki. yun, Ang delikado talaga dito, bro. Paniki. Ano yun? Nakita. Ulit nga natin. Nakita ito ng mga kasama ko. Pre, nakita mo yun? Oo. Parang may biglang may paniki. Ang delikado talaga dito, bro. Paniki, pre. Saan, pre? Biglang may dumaan. Di namin alam kung paniki. Napayo ko si parang Jerry lang nagit ng camera. Grabe to. Grabe tong lugar na to, ha? Pinamugaran na raw ito ng mga ligaw na kaluluwa na di makatawid sa kabilang buhay. At kung gusto nyong malaman ang nakakatakot na karanasan na nangyari sa amin sa gabing ito, ay tapusin mo yung buong video. Wala bigla yung dalawa. Ang galing ang galing ng style niya na yung bibigyan kanya ng kwento na yung talagang yung aabangan mo, di ba? So kagaya ko ngayon, no. So sinabi niya na kung gusto kong na malaman kung ano nangyari, ang nararamdaman ko, gusto ko talagang tapusin to, di ba? Ang galing ng galing ng strategy niya na yun. Pero fairness naman, no, hindi lang naman ito yung nakita kong video ni Mr. Katuklas. Talagang quality naman talaga kung gumawa siya. So, for sure, kung anong meron dito sa buong video na to, siguradong maganda naman. Bigla ako nakapasolo rito, nawala yung dalawa. Ako na lang mag-isa nandito, mga chong. Hinahanap ko yung dalawa, biglang nawala. Sa lawak ng abandonadong gusaling ito
ay nagkahiwa-hiwalay kami. Pero ilang minuto lang ang Creepy din lumipas, yung lugar, no? ito na ang nangyari. Saan galing? Putik, nagulat ako. Saan tayo, pre? Umakyat na kami sa ikalimang palapag. Para nang sa ganun ay makapagpahinga muna. Pero dito ay dumampi ang isang mainit na hangin at di ko na lang pinansin kasi ayoko silang takutin. Ha? May tanong dyan, baka may makakita na. Wala tao dyan. Ingat lang tayo sa bubog. Nagkalat ang mga basag na salamin at isang maling hakbang ay siguradong sugat ang aming aabutin. Yun na, yung sinasabi ko. Yung bubog, mga pako, o yung kahit yung matutulis lang na bato, pwede kang masugatan dyan eh. Kaya't nilinis muna namin to at saka naglatag ng dala naming sapin. Yung mga lugar na hindi napupuntahan ng kahit sino, pre. Kahit mga Hungarian, hindi napasok to ng overnight. Tayo lang ang kauna-una nakapag-daksdog na patulog dito. Naisipan kong sumilip sa bintana at tanaw na tanaw ko dito ang nakakapangilabot na Creepy, mga ano? gusaling abandonado. Nag-alay muna kami ng panalangin para sa mga yumao at sa mga kaluluwang nandito bilang isang respeto bago kami kumain at magpahinga. At matapos namin kumain, tila may panganib na nakaabang sa amin. Kaya tayo muna namin yung ilaw kasi may nararamdaman kami na parang umakit sa hagdan. Pero wala kasing tao dito, kami lang eh. Kaya medyo nakakatakot. Sa nakakilabot, biglang may dumating na kotse. Umiikot siya sa baba. Ay. Tahimik lang muna kami. Yun yung delikado, no? Kung sa mga ganyan lugar na alam mong abandonado, tapos yung alam nyo na kayo lang yung tao doon, biglang may maririnig kayong aakyat sa hagdanan, no? Tapos yun nga may sasakyan, hindi rin kasi kumbaga, hindi rin masasabi kung yung bang umaakyat na yun matinong tao. Kasi yung usually yung mga ganyan, pwestuhan yan eh. Ng mga, alam mo na, yung mga masasaman loob, mga diretso natin, parang mga addict, ganyan. So, yan, pwedeng puntahan ng mga addict yan eh. Diba? Delikado. Pwede ka mapahamak dyan. Tapos yung binanggit na biglang may dumating na kotse, paano kung halimbawang pala yan, no? Hideout ng sindikato. Di ba ganyan yung sa mga movie? Sa mga abandonadong building, dinadala yung mga mga nakikidnap. Di ba? Delikado yan eh. Kami. Kaya may nga kayo masalita. May nakikiramdam lang kami. Hindi namin alam kung ano yung makikita namin dito. Grabe. Gusto na sana naming umalis, pero mas pinili namin na manatili dito para sa aming kaligtasan. At nagpatuloy sa gusto naming gawin. At ito ay gumamit ng ghost equipment. Time check, 2:24 na lang madaling araw dito. Mamaya ikutin ulit namin tong lugar. Nakakita ako ng isang butas, pero di ko na pinasukan ng camera at baka ano pa ang aking makita. May ahas dito kaya di ko na pinasok yung flashlight. Tapos dito may mga CR sila. Yan. Kung mapapansin nyo, sobrang luma na talaga ng building na to. Ito yung CR nila. Talagang luma na talaga. Tagusan na yung mga tubo. Sinetap na namin yung camera at inilagay ng kasama ko ang dala naming motion sensor ball. Grabe. Gamitin na namin yung motion sensor ball. Ang Tapos creepy papatong ng namin lugar. dun. Ngayon titignan namin kung makakadetect siya ng entity. Dahil kung sakaling may gumalaw dito na hindi namin nakikitang kaluluwa, ay mahagip ng camera. Pag umilaw kasi yan, ibig sabihin nun, meron siya na-detect. Sa sobrang pagod, ay nahiga yung dalawa. Sa ngayon, nagpapahinga muna yung mga kasama ko kasi medyo napagod din kami kasi sobrang layo talaga nito. At matapos ang ilang minuto, eto na ang aming nakita. Pre, umilaw yung wow. Pre, umilaw yung motion sensor ball oh. Grabe, umilaw yung motion sensor ball. Alam kong mahirap paniwalaan, lalo at kung wala ka dito. Pero nang gamitin ko yung ghost tube, eto ang rumehistro.
Tatry ulit namin na gamitan ng ghost tube. Ayan. Doon sa may pinagpwestohan namin ng motion sensor ball. Umilaw kasi yung motion sensor ball eh. Ayan, tatry namin yung ghost tube. Ito yung ginagamit ng nagpaparanormal eh. Sana makuha ng video. Ipapakita ko sa inyo ang aktwal na kuha ng ghost tube sa paglapit ko. Dito kasi nakapwesto kanina yung entity. Nakita nyo? Ayun, pare oh. Pre, ayun pre oh. Ay, putik oh. Pre, nakita mo pre? Ayan oh, ayan oh. Ayan, di kami gumagalaw. Walang tao dyan, pero meron siyang nadidetect na entity. Tapat mo pare ko yung camera. Ayan oh. Talagang hindi natin masabi talaga. Oh, pre, nakita mo? Ayun oh, may para siyang entity na gumagalaw. Uy, nagigreen na yun. Yun yung sinasabi nila na entity na gumagalaw. Yun yung sa katunayan na may nandito. Ayan, nakita nyo naman. Sa dami ng mga Okay, eto na. Ayan o, naglapag sila ng motion sensor ball, no? And nakita naman nila na umilaw. In fairness naman, umilaw naman nga. Pero, kasi ang motion sensor ball, hindi yan ilaw ng walang gumagalaw. Kahit konting di ba? So, dun sa pinagpwestuhan ng hindi natin masabi kung humangin ba. O, tsaka yung pinagpipwestuhan, hindi natin alam kung may vibration na Hindi natin masabi. Hindi kasi na testing ng kung usually kasi kagaya lalo na kung halimbawang kahoy yung pinagpatungan o kaya merong konting yung lang napapatong siya dun sa na nakaka-absorb ng vibration ng di ba? So hindi natin alam talaga kung bakit umilaw yon. So although ginagamit siya sa paranormal investigation, pero it's not necessarily na kapag umilaw is paranormal agad. Diba? Tingnan natin ng maigi yung pwesto. Hindi natin alam. Hindi ko alam kung ano papatungan. Kung kahoy ba yan, okay. Siguro sementado. Pero Dito kasi ito nakapwesto ba yan? kanina yung entity. Hindi pa. sa inyo. Paranormal eh. Try namin. May pinag... Ito ang rumehistro. Kung wala ka dito, Grabe, umilaw yung... Yan Umilaw yung motion So sensor yung ball. pwesto na yan, Grabe, umilaw yung motion sensor ball. alam kong mahirap so yung pwestong yan, na-testing ba nila kung may vibration? Kasi kahit naman sabihin natin na sementado yung sahig, may times pa rin na na may vibration na nangyayari kahit sementado. Depende na lang siguro sa sa environment niya, lalo na kung minsan nga pagka nasa loob ka ng bahay o kahit sabihin mo nasa loob ka na, may dumaang malaking truck or bus na malakas yung muffler, yumayanig kahit yung dingding hindi natin masasabi. Or may hangin, baka may hangin, o kaya baka may dumaan na daga, lalo na madilim, di naman makikita di ba? Ayan madilim hindi naman makikita agad yan kung may dadaan. Malay mo na sagay na kung ano. Hindi natin alam. Pero hindi naman sinasabi na bawal gumamit nito, no? So yun lang. Kumbaga, maraming factors kung paano pailawin o maraming way para pailawin ng motion sensor ball. Umilaw yung wow. Pre. Motion sensor ball. alam kong mahirap paniwalaan, lalo at kung wala ka dito. Pero nang gamitin ko yung ghost tube, eto ang rumehistro. Tatry ulit namin na gamitan ng ghost tube. Ayan. Doon sa may pinagpwestohan na... So ito pa ghost tube. Ito madalas tong binabanggit nila Boss Moki, nila Carbungo TV. Ang ghost tube kasi hindi siya accurate na
na gamitin or hindi hindi siya reliable, no, pagdating sa investigation lalo na app siya, dinevelop siya, para 'yan kung 'di ba meron diyan sa GhostTube na maglalabas ng mga salita, nun. Actually na-e-edit yan kung halimbawa naka-premium ka na subscription sa GhostTube, puwedeng ikaw ang maglagay, puwede mo nga palitan ng language yan, eh. Tapos ito naman, itong pinapakita nila yung stick, hindi ko alam kung tawag talaga diyan, eh. Actually ang dine-detect niyan is figure. Kung halimbawa na, merong human-like or ano na maka-capture, ayun yung magre-register. namin ang Ito, motion kung sensor titingnan bull. natin Hindi may daw kasi lumalabas, motion eh. sensor bull, eh. Tingnan Ayan, natin. tatry namin yung ghost tube. Ito yung ginagamit ng mga nagpa-paranormal, eh. Sana makuha ng video. Ipapakita ko sa inyo ang aktwal na kuha ng ghost tube sa paglapit ko. Dito kasi nakapwesto kanina yung entity. Nakita nyo? Ayun, no? Pare, oh. Pre, ayun pre, oh. Ay, putik, oh. Diba? Pre, nakita mo, pre? Oo, kita. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, di kami gumagalaw. Walang tao dyan, pero meron siyang nadidetect na entity. Tapat mo, pare, ko yung camera. Ayan, oh. Talagang di natin masabi talaga. Oh, pre, nakita mo? Ayun, oh, may para siyang entity na gumagalaw. Uy, nagigreen na yun. Yun yung sinasabi nila na entity na gumagalaw. Yun yung sa katunayan na may nandito. Ayan, nakita nyo naman. Sa dami ng mga Ayan, no? So yun sa akin, hindi siya necessary na entity, eh. Kasi ayun nga, ang dinedetect niya is, yung figure mismo. Pagka hahanap siya, kunyari, itapat mo siya sa silya. Example, gamitin natin yung imagination natin, ano. Silya, sa likuran ng silya, may cabinet na halos mataas lang ng konti dun sa lagyan mo ng bola. Tapos yung silya, sampayan mo ng jacket. Okay. So, kung itatapat mo doon ang ghost tube, possible na magkakaroon din siya ng may ma-detect din siya. Kasi nandun yung yung elements na hinahanap niya. Yung bola as mag-figure ang aanuhin niya is parang ulo. Yung jacket, yung sleeves ng jacket, ayun yung madedetect as kamay. And yung paa ng silya, yun yung paa. So, ganun din. Siguro meron lang yung ghost tube na yan is may nadedetect na hindi nga niya mabuo, eh. Hindi niya nga mabuo yung figure, eh. So, possible hindi mabuo ni ghost tube yung image na gusto niyang kasi kulang, 'di ba? Kasi ganun siya dinevelop. Kung meron siyang makakita na human-like form, ayun yung magre-register sa kanya. I don't know, yun yung pagkakaintindi ko. Ako naman never pa akong gumamit yan. Nakikita ko lang yan sa maraming ghost hunter. And again, para sa akin, hindi din siya reliable. Kasi yun nga, dahil nga siya, tawag dyan, cellphone app, meron lang siyang, may lang siya, ginawa lang siya para dun sa, sa purpose na mag-detect ng ganong figure or ganong image. Basta may nakita siya na human-like form, magre-register siya. May lalabas na human stick dun. Hindi ba tawag dun? Ewan ko. Basta yon. So, hindi necessarily, yan, entity. No? So, pero yun nga, hindi naman sinasabi na bawal gumamit. Meron kasing times na although siya, may mga naka-stored na salita doon sa ghost tube. Meron times na tawag doon, relevance yung mga sagot niya, lalo na yung iba nagtatanong.
biglang may sasabihin si GhostTube, magbibitaw siya ng words. Minsan relevant. Kaya yung iba, ginagamit pa rin yan. Pero not all the time, no? Na relevance. Mga kwento ng kababalaghan na naibahagi ng mga nakausap namin ay di ko inaasahan to. Dahil nang reviewin ko ang nakuna ng kamera, ito ang nagpatayo ng balahibo ko. Dalawang nakamasid na mata at isang aninong itim na maaaring nasagap ng mga ghost equipment. Nakakatakot dito parang hindi tayo makakalabas Malapit nang sumikat ang araw. For me, ano lang yun eh. Dahil, ayun nga, alam nyo na nasa creepy place kayo. And madilim. Ano na lang siguro yun. Laro ng imagination, no? Or sige, sabihin natin na nakita to during nung ini-edit na. Pero ang point din is, andun pa rin yung ano, nakatatak pa rin sa utak mo yung experience mo doon. Ay, may isip mo pa rin. Kumbaga, doon pa rin, sa imagination pa rin yan. Lalaruin ka pa rin ng isip yan. Dahil ikaw yung nakaramdam, ikaw yung naka-experience ng creepiness ng lugar. So, kumbaga, nakatatak pa rin sa isip. Yun eh, nasabi na mata na nakatitig, tapos may ano lang yan, laro na lang ng ano yan, ng isip yan. Time check, 4:59 na ng umaga, mag-alas 5 na lang umaga dito. Pero nang biglang mangyari to, mukhang hindi na gusto ng mga elemento ang pananatili nangyari? namin sa loob. Kaya't pagsapit ng liwanag, Anong nangyari? Tingnan nga natin. nang sumikat ang araw. Time check, 4:59 na ng umaga, mag-alas 5 na lang umaga dito. Pero nang biglang mangyari to, mukhang hindi na gusto ng mga Anong elemento meron? ang pananatili namin sa loob. Kaya't pagsapit ng liwanag, ay umalis na kami sa abandon. So, ayun, no? Bitin, ano? Bitin siya kasi hindi sinabi kung ano ba nangyari. Paano niya sabing galit yung entity. Basta lang nagtakbuhan na hindi alam. Hindi alam kung bakit. Well, ewan ko. Pero dapat binuo nyo eh. Para maintindihan din ng audience kung ano nangyari, ba't kayo nagtakbuhan. Abandonadong gusali. Papakita ko sa inyo yung location na talagang kami lang nandito. Iikot ko yung camera. Papakita ko sa inyo na walang katawa-tao dito bukod sa amin. Wala kayong makikita na ibang bahay dito maliban sa mga abandonadong building na to. At bago mo mapuntahan yung main road, napakalayo pa halatang ng ano na lalakarin siya. mo, sobrang layo talaga. Naparaan Halatang kami sa hindi harap na ng isang pinupuntahan. abandonadong ospital at naalala ko ang kwento ng binatang lokal na tumulong sa amin. Ito yata yung sinasabi nila na parang gusali dito yung may namatay nung nakaraan. Hindi kami sure kung nung nakaraan taon, pero sabi nila isang taon na daw yung lumilipas. Meron daw isang binata na nalaglag dito. Ito ay ayon lang sa kanilang kwento at hindi natin alam kung may katotohanan. Yun yung kwento-kwento. Pandagdag ng Siyempre, takot. Di ba? Ayun yung mga magkikwento, pandagdag ng takot. Di ba? Kaya syempre pagka pumunta ka dyan, maglalaruin ka na kagad ng imagination mo eh. Ano kaya meron dito sa gabi? Di ba? Dagdag siya eh. Dagdag ng thrill yun eh. Hindi rin natin masabi kung totoo, pero yung nakasalubong namin na Hungarian, nakwento rin yun. Katulad nung nagkwento sa amin, nung tumulong sa amin sa bus. Ang abandoned Soviet military base na ito ay makasaysayan. Maaaring hindi na ito pagandahin pang muli. Pero ang alaala ng lugar na ito ay magiging alamat sa paglipas ng panahon. So yun. Ang galing, no? Galing nung video niya. Walang boring moments. Kumbaga, yung sequel niya,
kung paano in-arrange maganda. Ayun nga lang, bukod dun sa mga nasabi ko na, no? I mean, bukod dun sa quality ng video, yun lang. Meron lang tayong mga nasilip na ano, na kulang ayun nga dahil ayun yung nagtakbuhan, hindi natin alam ba't sila nagtakbuhan, paano nasabi na nagalit yung mga kung anong meron dun sa building, hindi natin alam. So sana kinumpleto yon. Tapos ano pa ba, ayun yung sinabi ko kanina regarding dun sa spirit ball or sa motion sensor ball, tsaka dun sa ghost tube. Well again, hindi hindi ko sinasabing 'wag kayong gumamit, 'no? Nasa sa inyo naman 'yan, kayong gumagawa niyan. Pero para sa akin, eh, ano siya, hindi siya reliable, 'no? So, again, ako lang naman 'yun. 'Wag kayong magalit. Ako lang 'yun. Kumbaga, opinion ko 'yun. So, 'yun, napakaganda nung ano 'no, nung video, all in all. Kasi nakakailang video nang pinapanood ko kay Mr. Katuklas, talagang ano, eh, interesting talaga yung mga video niya. So, subscribe kayo, no? Tulungan natin siya na ibalik yung ano, channel niya sa dati. Kasi sayang talaga yung ano, nauna. So, again, maraming salamat sa mga nanood, no? Sinamahan niyo ako ngayon. And again, kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Dito lang sa Pinoy Soldier TV.